Kumusta? Ngayong umaga magsasanay ulit tayo sa wikang Filipino. Bago tayo tumungo sa ating pangunahing paksa, pag-usapan natin saglit ang nakikita natin sa ating panahon ngayong umaga. Mukhang di naman uulan, bagamat may mga ilang ulap, ang langit malinaw-linaw naman din, may kulay bughaw na katulad ng nabanggit ko sa wikang Espanyol, sa aming klase sa wikang Espanyol. Ang tawag dyan, celeste. Celeste. At ang ating maalala pag naisip na celeste, yung langit na nasa itaas, no? Bakit kaya hindi sa ibaba? Pag sinabi ng celeste. Para kasing cielo, ano? Cielo. Kasi alam natin sa wikang Espanyol, cielo, di ba ang ibig sabihin yung langit? Kaya celeste, cielo, ano pa ba? Yung celeste na yung mga bituin doon sa kalawakan, di ba yung maalala natin? Kaya pag sinabi natin yan, nakatingin tayo sa itaas. Ngayon, ang sabi ko kanina, bakit hindi nga nasa ibaba? Hindi tayo nakatingin sa baba, no? Maraming kasi, naalala natin, pag tumingin tayo sa baba, dumi, di ba? Itong lupa. Kaya kapag ganyan, ang nakikita natin, itong mga marurumi, alam natin na hindi maigi yan sa ating kalusugan. Lalo na kumain ka kaya ng madumi, di ba? Etong nakita mong sa sahig, yung mga ginagapang-gapangan ng ipis, ginagapang-gapangan itong mga maruming mga insekto. O, kainin mo kaya yan. Di ba masama sa katawan natin yan? Kaya ganun. Ngayon, pag tumingin tayo sa itaas, dahil nasa baba tayo, hindi naman natin makakain kung anong nasa taas, ano? Bagamat, alam ko, may mga paraan na tayo ngayon. Tulad ng sumakay ng mga eroplano, sumakay ng mga lumilipad-lipad na mga kung anong mga sasakyan. Kaya lang, katulad ng nabanggit ko, nasa itaas man tayo, makita natin itong mga ulap na riyan. Hindi mo naman yan yung katulad dito na madali mo makakain at malalaman mo kung mabuti nga ba yan o hindi, hindi pa. Bagamat itong tungkol sa mga ulap, alam natin kapag sumakay na tayo ng eroplano, may panahon dyan na sasabihan tayo ng piloto, umupo po muna kayo at gamitin ang seatbelt ng ayos. Isuot ng seatbelt ang ayos kasi may mga parating na ulap at ang tawag dyan, turbulence. Kaya tuloy ang nabanggit ko sa wikang Hapon, doon sa klase namin sa wikang Hapon, mukhang kaaway na natin tong mga ulap, ano? Kasi pag may ulap, hindi na tayo makapag lakad-lakad sa eroplano, yung makapunta sa toilet. Sabihin, umpo ka muna, ha? Umpo ka muna. Suot mo yung seatbelt mo. Kaya tuloy, itong mga ulap, ang panalangin natin, sana walang ulap. Kaya pala may mga, mula dyan, ayan, tulad ng nabanggit ko, bagamat di natin makakain yung mga yan, alam natin na mayroon pala dyang mga nagdudulot din sa atin ng pangamba, nagdudulot din sa atin ng pakiramdam na hindi lahat mabuti, hindi ba? Na kapag may mga ulap na parating na maranda at umaalog-alog yung sasakyan, baka mahulog tong basa-basa, no? Kaya may mga tao na natatakot at saka maaaring nagdarasal na rin yung mga ilang mga tao, sana wala pong mangyari sa amin na nakasakay sa eroplanong ganito, may mga nanginginig-nginig at saka doon sa ulap na may, lalo na pag may mga biglang tumutunog-tunog na dyan, o ba't may tunog na may gano'n na mga pangyayari yan. Katulad na nabanggit ko doon sa lupa, mukhang higit na madali na maisip na yung lupa, maraming bagay dyan na pag kinain mo, magdulot sa'yo ng masama. Lalo na yung mga, di ba, yung mga sahig, na gapangan ng mga ipis, ihalo mo yan yung mga buhangin dyan o ano, sa kinakain mo, di ba, alam mo na ano mangyayari sa'yo, hindi mabuti sa kalusugan mo. Kaya lang doon sa langit din, pag nakasakay ka sa aeroplano, sasabihin ng piloto, yung katulad na nabanggit ko, magsuot ng seatbelt ng ayos kasi may mga parating na ulap, turbulence, makaramdam ka rin ng ganyang mga pangamba, hindi ba? Kaya saan ang pinakaayos? Hindi maigi ito sa lupa, hindi rin maigi doon sa langit, may mga ganyang mga bagay na kailangang mag-ingat tayo. Ano na ang sunod nating gagawin? Mukhang ang ang pagkabuo kasi ng ating daigdig ay ganito. Bigyan ka ng kaalaman at alamin mo na
Kung may parating na ulap, magsuot ng seatbelt. Itong mga ginagapangan ng ipis, mga saeg, wag mo ihalo sa pagkain yan. Ganon. Binigyan tayo ng kaalaman upang malaman natin kung ano ang maiging gawin. Kaya lang itong kaalaman na yan, upang magkaroon tayo ng kaalaman, may mga tao na kailangan munang sumubok. Sila yung mga kumain ng mga pagkain na ginapangan ng ipis. Kaya alam natin na masama. Ngayon, kung ikaw yung isa sa mga tao niyon, paalam mo sa maraming tao upang hindi nila magaya yung ginawa mo. Kaya lang alam din natin na yung mga tao na ayaw magbahagi. Kasi maring nakakaya. Ba't mo naman kinain yun? Alam mo naman. Hindi ko nga alam eh. Kaya di ba? Kaya ganun. Mga tao na ayaw magbahagi ng mga ganyang bagay. Tulad itong nabanggit ko sa wikang Hapon. Nung maliliit kami, naghulog kami ng pera sa bangko. Ang panahon yun pangalan video, ngayon video na di ba? Pero noon parang Equitable Bank nga ba ang pangalan noon o ganon. Hulog kami ng pera. Kaya lang napakaliit pala ng kabuuan na hinulog namin. Tuklasan namin unti-unti, nababawasan na yung pera kasi may penalty yun, hindi ba? Halimbawa, ngayon ang alam ko 2,000 minimum sa ATM. Kung bumaba sa 2,000 ang laman yan, unti-unti mabawasan yan. May mga ganong patakaran ang bangko. Ngayon, maring sa ibang bangko walang ganon, baka 500 lang kailangan mo ihulog. Alam ko kasi pag buo ng account, ang pinakababa na kailangan mo ihulog 500, ano? Kaya lang yung maintaining, pag bumaba doon sa maintaining niyan, unti-unti mabawasan yung laman niya. Ngayon sa amin, nakuklasan namin, unti-unti nababawasan, tapos zero na. Zero na yung laman. Ngayon, may mga tao na ayaw ibahagi na ganun din pala yung nangyari sa kanila kasi hindi nila rin alam, di ba? Na nababawasan pala unti-unti yun. At bakit din nila sabihin? Kasi may mga tao na pag narinig yon, bakit hindi mo alam? Bakit sinayang mo yung pera mo? Mga ganun, di ba? Kaya hindi nilang sasabihin. Kaya lang dahil doon, kaunti lang yung tao na makatotoklas na o malalaman, di ba? Na may ganun pala. Kaya tulad nitong mga nakikita natin sa mga gamot, kung yung mga tao hindi nagsasabi ng totoo, hindi natin malaman din. Mahirapan tayo malaman kung ano ba yung dulot ng gamot na ito sa'yo. At saka ito tuloy yung mga nakita natin na ano tawag dito, yung ilang tao iniisip nila na basta inom lang ako na inom ng gamot, ayos na ako. Kaya lang, ang di nila naisip din, yung bukod pa doon sa gamot, ano pa yung kailangan mong gawin, hindi ba? Kaya naisip lang nila yung gamot makatutulong sa kanya. Kaya lang, sa uli rin, minsan, hindi natin matiyak kung may tulong nga ba tong gamot na ito sa'yo, bukod pa doon sa niniisip mo lang na pag uminom ka ito, gagaling ka, hindi ba? Kasi paminsan, yung ilang mga gamot, nariyan yan upang meron kang bagay na ginawa at dahil ginawa mo yon, pakiramdam mo may nagawa ka na at giginhawa ka, ganun. May ganun din kasing kamaraan. At ang maigi nga niyan, kung itong gamot talaga nito ay nakadudulot sa ng mabuti, malaman natin kung ganun nga o hindi, ano. Kaya lang mukhang ang sistema ngayon, o kung hindi na siya bumabalik dito, di guminawa na siya, hindi ba? Kasi ayaw na niya bumalik eh. O kaya naman, ito mapapansin natin, bili lang siya ng gamot, yun na lang gagawin niya, di ba? Kaya lang yung bili ng gamot, yung kanyang medical doctor, karaniwan hindi rin alam yon. Kasi maaaring siya bumili sa ibang tindahan, bumili siya sa kung saang lugar. Kasi yung palagi yun lang ginagawa niya. Bumili na siyang bibili. Kaya lang yung orthopedic surgeon o kung anong medical doctor, hindi alam na yun yung ginagawa niya. Kaya kung guminhawa ba siya doon sa gamot o hindi, mukhang gumiginhawa siya, kaya lang bakit ganon, hindi ba? Tuloy-tuloy yung inom niya ng gamot. Paminsan, may na malaman din natin kung yung gamot nakatutulong sa kanya, kaya lang meron ba siyang binago sa kanyang buhay, may binago ba siya doon sa kanyang pamaraan ng pamuhay upang unti-unti hindi na siya uminom ng gamot. Mukhang hindi eh, kasi tuloy-tuloy lang siya ng inom ng gamot, di ba? Kaya ito, ang karaniwang kailangan natin ipaalala sa mga dumaraan dito na bumibili ng gamot,
Kung ilan lang yung pinabibili sa inyo, karaniwan, ganun lang karami. At pagkatapos yan, kung tuloy-tuloy pa rin ang pag-inom mo ng gamot kasi nais mo na wala kang maramdaman na pananakit ng katawan o ano, kailangan mo makausap ulit yung orthopedic surgeon o kung sino mang medical doctor ang kausap mo, di ba? Kaya ganyan, yung mga kaalaman na tulad nito, kung yung mga tao hindi alam, yung mga tao hindi pinaalahanan, yung kailangan natin gawin upang mabawasan ang mga nangangailangan ng pera. Kasi bibili ka ng gamot, gagasta ka ng pera, hindi ba? Mabawasan yung mga nangangailangan ng pera, mabawasan yung mga pulube, mabawasan itong ah, mga masabi natin itong mga taghirap, ano? Mga taghirap. Kailangan natin ibahagi yung mga kalaman tulad ng ganyang bagay. Ito nga lang naalala ko kasi ito napansin ko kahapon nga ito eh. Yung may mga ilang tao rin kasi na meron silang naiisip na nais lang malaman. Kaya lang yung ilang mga bagay na halimbawa yung sa kausap niya, ito kailangan din po ba niya ito ang kanilang um, kanilang iniisip. Alamin ko muna ito. Ito muna. Itong gamot na to. Tapos saka malaman kung ano yung mga nasa kabila, mga ibang mga gamot diyan. Kailangan ko muna makita to. Kailangan mo mga ganon, di ba? Kaya lang yun nga dahil doon makita natin na minsan hindi na siya nakikinig doon sa kung ano yung sinabi nung kausap niya. Basta ang kailangan niya malaman itong ganito, ito muna uh, pag nakita ko to, malaman kung bibili ko ito. Itong mga isa na tinatanong mo, hindi niya iisipin muna. Ganon. May mga ganong mga tao rin na paminsan makikita natin dito sa clinic. Tsaka, ito nabagay ko kasi mukhang dalawang beses nangyari kasi ito eh. Yung isa naman, yung isa, ang pagkaunawa ko, meron ding medical certificate medical prescription. Tapos, kung ano yung nais niya, yun lang muna. Tapos yung ilang mga bagay na tinatanong ko rin ko, kailangan nyo ba ito lang muna, ganun. Kaya lang, ang sa akin kasi, kung daling ko na kaya yung lahat ng gamot, makita na nyo lang, nyo na rin, ano, kaya lang kasi ang gagawin ko, pupunta ako doon sa kung saan naroon yung gamot, tapos babalik ako. Tapos kung ang sabi niya, ito muna ang titingnan ko, yun muna kukunin ko, babalik ako rito. Tapos pag yung ilang mga gamot na naisip niya, nais niya rin, pupunta ulit ako doon sa kung saan mayroong gamot, babalik ulit. Kaya ang nangyayari, pabalik-balik ako. Tapos yan, meron din naman ang tagal bago sabihin ko ano yung nais niya. Kaya baka 5 minuto na ako, nakatayo na lang ako doon. Hintay ko kung ano yung nais niya. Kaya may mga ganyang mga bagay-bagay. Ang sa akin nga lang ganoon. Merong mga tao na ang nais nila yung kung ano yung nasa isipan nila sa kasalukuyan o sa karon yan. Tapos yung kung ano yung kausap niya, kung ano yung tinatanong din sa kanya mga bagay, hindi niya hindi niya pakikinggan. Ang nais niya ito muna. Tapos niyan, pag natapos na ito, sa kanya sabihin ko ano yung mga sunod, ano. Kumbaga hindi niya maipagsama yung ilang mga bagay na upang isang kuhanan na lang, no? Yun yung sa akin, isang kuhanan na lang. Isang kuhanan na lang ng mga gamot. Ganon. Kaya may mga ganyang mga pangyayari na kung hindi naman kayo mag-away-away, mabuti naman din yun. Kasi paminsan meron din dahil alam naman nyo, itong mga ingay, ano, na dumarating dating na wala naman ako sinabing bobo, wala naman ako sinabing walang alam. Meron tayong mga
tinatawag nga niya noise pollution. Nasa patakaran din ng ating lungsod tungkol yan sa mga noise pollution na gumagawa ng tong pag-iingay at saka lalo na itong mga gumagamit ng busina ng sasakyan, ginagamit lang yan kung may imminent danger. Kung araw-araw para may imminent danger, ano tawag dyan? Mukhang may state of emergency na tayo, no? State of emergency. Kaya lang ito nga, dahil ang ginagamit nila, kung hindi yung busina, yung tunog na bobo, kundi yung tunog na ano pa ba, yung walang alam, ganun. Kaya kahit wala naman ako sinasabi, ang pakiramdam din nung mga tao, at ako rin ang pakiramdam ko rin, hindi ba, tayo magkakagalitan, magkakaawayan, ganoon. Lalo na magsuot ka pa ng face mask, hindi niya malaman kung ikaw ba nagsabi niyo o hindi, di ba? O kaya paminsan, ang akala niya, naisip niya yon. Meron naman ganon. Kaya totoo, narinig mo yun eh. Ayun, may mga nag-iingay na ganon eh. Kaya yung, may mga tao kasi nahirap na malaman din kung yan ba yung narinig mo o naisip mo o pareho o ano. Kaya lang, ang karaniwan yan, kung ayun nga, katulad nito, nag-uusap tayo, magdadagdag na, bobo. Kaya tuloy tayo, magkakagalitan lahat tayo, di ba? Kaya yan yung ating mga ilang na matutuklasan dito sa ating lungsod. Alam ko, hindi lang naman dito yan. Pumunta ka sa Makati, katulad nung noon, nagpunta ako dito sa Makati. Meron din dyan. Ito nga yung binahagi sa atin ni Ginoong Tangonan, Greg Tangonan Greg, ukol sa mga paggamit ng cellphone at itong mga kagamitan na mula rito matutuklasan natin kung nasaan yung tao, 'di ba? Kasi may mga GPS kasi ang ayon sa kanya pinasukan ng Israeli spy software. Kaya tuloy mula ron matutuklasan mo kung ano yung mga nasulat sa kanyang text message, ano yung mga contact list niya, at saka kung nasaan siya kasi may GPS, hindi ba? May GPS na. Ako naman, dinagdag ko, ngayon, meron ng kakayanan ang mga cellphone, lalo yung mga kinalikot, yung mga modified cellphone, na malaman kung ano yung password ng kanilang kinokonektahang router. Kasi karaniwan di mo makikita yun eh, di ba? Halimbawa, may nagtanong sa akin, ano po yung password sa router natin dito sa clinic? Bibigay ko sa kanya. So, ako na magsusulat, ano? Kaya lang, itong mga modified cellphone, may button na ron, may function, pipindutin mo, makita mo na kung ano yung password. Tapos, ano yung sunod na gagawin mo? Kung hindi mo ibahagi yan sa mga tao, kasi mabait kang tao na, ano, ang ginawa mo, dahil nakita mo, may bagong cellphone dito sa e-commerce site, bibilin mo, etong luma mo, ibibenta mo, di ba? Kaya lang, ibinenta mong luma, naroon pa yung mga password. Yung mga kinokonekta mong router. Kaya tuloy, yung binentahan mo, may access na siya doon sa router kung saan ka naghahanap buhay, kung saan ka na pumapasok, hindi pa sa bahay nyo. Kaya yun yung ilan na matutuklasan natin na isa rin mga pamamaraan upang makapasok sa network. Diba? Pumunta ka doon sa PLDT, ka-smart, di ba? Alaman mo yung dumadaloy na internet traffic doon. May mga tao doon na may mga cellphone, hindi ba? Ngayon, naisip nila, bibili ko nga tong bagong cellphone dito sa kung anong e-commerce site na nakahiligan ko. O, tapos yan, upang makabili ako niyan, bibenta ko tong aking lumang cellphone. Tapos, pag binenta niya yung lumang cellphone, yung isa alam na meron doon yung mga internet password o ano na maaaring gamitin upang makakonekta doon sa kanilang router, di ba? Kaya pag nakakonekta ka na sa router, gamitan mo nitong Wireshark, lalo na yung mga wireless, alam mo na kung saan sila pumupunta. Yung kanilang IP address, kung saan tutungo, kung saan website ang tinitingnan ng mga tao ron, ganoon. Lalo na kung ikaw pa yung nandun sa main nung PLDT, kung saan dyan dumadalo yung mga internet traffic ng maraming tao, makita mo na itong lista ng mga IP address na ano yung mga kanilang pinupuntang website, di ba? Kaya mula riyan, bakit mahalaga?
na makita mo yung website pinupuntahan. Kasi malaman mo kung saan pupunta sila, di ba? Halimbawa, panay mga ano to pupunta ng Japan o pupunta ng ibang bansa Kasi ang nakasulat doon, mga tour, ganun, di ba? Yung mga pinupunta nila. Alam mo na mukhang aalis to ng bahay niya, di ba? Ano pa, tong account sa bangko, anong bangko ang tinatangkilik niya, di ba? Tapos niyan, pag alam mo na, ito yung website, ang sunod na kailangan mo, yung laman nung website, laman nung account, kung gaano karaming pera. Kaya yung mga ganyan, karaniwan may mga security setting naman talaga yan. HTTPS, security setting, upang hindi mo basta-basta malaman kung anong laman nung nakikita nung may-ari ng account. Kaya lang, dahil yung mga tao na yan talaga yung ginagawa nila, inaalam nila kung ano yung tawag dyan, yung key, yung susi, upang mabuksan mo yung encryption. Ano yung encryption? Yung paraan upang hindi mabasa yung laman ng website, na upang malaman mo kung ano yung laman niya, kailangan mo ng susi. Ngayon, sila, ginagawa, nangongolekta sila mga susi. Google, mga kung anong mga bangko, lahat kasi may HTTPS Alam nila na kailangan mo ng susi upang mabasa mo ng ayos yung nakasulat. Hindi, jumble na lahat yan. Kaya lang, dahil yun talaga ginagawa nila, nangongolekta sila sa mga susi, mga ganyan, makita nila kung gaano karaming pera mo. Ganun. Kung hindi man nila baguhin kung anong laman dyan, upang guluhin yung isipan mo, kailangan nila malaman kung may pera ka ba o wala. Ganun. Bakit? Kasi, alam nila na pupunta ka sa mga tindahan ng mga sasakyan, tapos ganito karaming pera mo, mabenta ka ng fake na sasakyan, di ba? Gamit fake account. O bakit fake? Ibig ko sabihin, yung sasakyan na walang papeles ng gobyerno, di ba? Nangyayari yung mga ganyan, at may mga police report na rin na ganyan. Kung hindi naman sasakyan, benta ka ng mga gamit sa computer, di ba? Alam mo magkano na yung mga graphics card ngayon? Merong umaabot na 100,000, 100,000 graphics card sa computer lang, di ba? Parang motorsiklo na rin. Kaya, yung ganun, malaman namin kung gaano karami pera mo at anong binibili mo. Bentahan kita niyan, tapos yan, pagtingin mo, bakit di dumating? Tapos nawala na yung may-ari ng account, di ba? Pero binigyan mo na siya ng pera. O kaya, binigyan ka ng sakyan, wala naman yung papeles sa gobyerno, di ba? Ganun. Okay, lampas na tayo na 20 minuto, ihinto na muna natin to. Salamat at magpapatuloy tayo sa ating